Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Inaasahang ilalabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa buwan ng Setyembre ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa ambush interview sa Pulilan, Bulacan, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapatuloy ang pag-aaral upang malaman kung magkano ang aumento na ibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ilalabasaan niya ang mga rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pag-aaral. Inuulat din ng Pangulo na nasa mahigit nasa 200 pesos ang itinaas sa minimum wage sa National Capital Region. Ininspeksyon ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Funds Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang mga model unit at mga itinatayong Kaya Homes sa Barangay Armenia, Tarlac City. Bahagi pa rin ito ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Nasa 7,000 housing unit mula sa 49 na hektaryang subdibisyon ang nakatakdang i-turnover sa mga benepisyaryo. Formal lang inilunsad ng Department of Foreign Affairs o ng DFA ang Philippine e-visa system sa Europe. Kasama na rito ang Philippine Embassy sa Copenhagen na may consular jurisdiction sa Denmark, Faroe Islands at Greenland. Ang e-visa system ay bahagi ng digitalization program ng DFA na layong gawing mahusay, ligtas at madaling makuha sa online platform. Maaari makuha ng mga dayuhan ang mga pribilehiyong ito tulad ng 30-day visa-free entry sa ilalim ng Executive Order No. 408 kasama na ang mga Danish national o may Danish passports. Kailangan naman kumuha ng Philippine Temporary Visitors Visa ang isang dayuhan kung nais niyang manatili sa Pilipinas ng higit o lagpas sa 30 araw. Samantala, bagyang pumutok ang Canlaon Volcano ngayong umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nagtapos ang eruption ng alas 7:36 ng umaga. Wala naman naiulat na napinsala o nasaktan sa nasabing pagsabog. Nasa ilalim pa rin ng Alert Level 2 ang bulkan. Ipinagbabawal din ang paglapit sa 4 kilometers permanent danger zone. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.